Pagkagaling sa Court of the Elders, si Yigang ay nagtungo sa tahanan ng kanyang ama upang bisitahin at kumustahin ito. Siguradong tiwala ka doon, ano na ang gagawin mo ngayon? Tanong ng matandang lalaki kay Yigang. Hindi ko pa alam, masyado pang magulo, at saka isa pa, kakabalik ko pa lang dito. Kailangan ko munang puntahan ang aking ama, sagot ni Yigang. Pinuno, narito po si Young Master Yigang, sabi ng Medicinal Pavilion Master kay Ryusan. Sige, papasukin mo, sagot ni Ryusan, pagbukas na pagbukas pa lamang ng pinto ng silid at di pa man tuluyang nakakapasok, hindi naiwasan ni Yigang na magtanong agad sa kanyang ama at bakas sa mukha nito ang pag-aalala para dito. May sakit ka ba ama? Tanong ni Yigang kay Ryusan. Ayos lamang naman ako, marahil, ito ay dahil lamang sa pagbabago ng panahon. Gusto kong marinig ang tungkol sa mga nangyari sa iyo, sagot ni Ryusan. Pagkatapos, sinabi ngang lahat ni Yigang sa kanyang ama ang mga nangyari sa pagpunta niya sa Chongrim. Anong sinabi mo? Sinabi ng Chongrim Master na maaari pang maayos ang iyong katawan, tanong ni Ryusan. Opo ama, pero, kapalit nito, hiniling nila sa akin na ako ay mananatili sa kanilang sekta, sagot ni Yigang. Kung ganoon, gawin mo ang kanilang nais, kung ito naman ay makakatulong para mailigtas ang iyong buhay, sabi muli ni Ryusan. Pero ama, putol na sabi ni Yigang at ito ay sobrang nagulat dahil hindi niya inasahan na papayag ang kanyang ama na manatili siya sa Chongrim. Gayunman, kung mangyayari iyon, si Heijan ang magiging batang pinuno. Kaya nga lamang, si Heijan ay nasugatan, sabi muli ni Ryusan. Sandali lamang po, mayroon akong isang bagay na dala na nagmula sa Chongrim. Ito ay isang naghihimalang gamot na nagmula sa Tiger Inner Energy Orb at sa Red Foti Root. Ang Strange Golden Needle Physician ay nangako din na bibisita dito para tingnan ka, sabi ni Yigang sa kanyang ama. Anong palagay mo dito Medicinal Pavilion Master? Tanong ni Yigang. Iyan ay isang napakagaling na kombinasyon, nasisiguro ko na malaki ang maitutulong niyan sa iyong karamdaman. At saka isa pa, pinapalaki nito ang lakas na nagpapagaling sa katawan ng tao. Kaya naman, sigurado akong magiging mahusay din ito para sa isang taong nasugatan, sagot ng Medicinal Pavilion Master. Kung ganoon, ibigay ninyo iyan kay Heijan ngayon, sabi ni Ryusan. Pero ama, sabi naman ni Yigang, Yigang, ang kamatayan ay isang malamig na landas. Sa pagdaan mo sa buhay, mararanasan mo ang pagkamatay ng mga taong malalapit sa iyo. At karaniwan, mararanasan mo muna ang pagkamatay ng iyong mga magulang. Ito ay isang napakalungkot na bagay, ngunit, ang mas nakakalungkot sa lahat ay ang pagkamatay ng isang kapatid. Alam mo bang kami ni Jin Tae ay mayroong nakababatang kapatid na babae, sabi ni Ryusan. Hindi po, hindi ko alam na mayroon pala kayong isang kapatid na babae ni Tio, sagot ni Yigang. Namatay siya bago ka pa man isilang, parang nasunog ang kalooban ko ng mga panahong iyon. At siguradong mararamdaman mo din ito kapag si Heijan ay namatay. Ang higit na kakilakilabot kaysa sa anupaman ay ang pagkamatay ng iyong anak. May balak ka bang iparamdam sa akin ang sakit na iyon? Sabi muli ni Ryusan kay Yigang. Hindi po ama, sagot ni Yigang, kung ganoon, maaari ka nang umalis, sabi muli ni Ryusan. Si Yigang ay malungkot na nilisan ang silid ng kanyang ama at ito ay sobrang nakakaramdam ng pag-aalala. Sino mang ama ay gagawa ng parehong desisyon katulad ng ginawa ng iyong ama, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Inaasahan mo bang mangyayari ito? Tanong ni Yigang sa matandang lalaki. Paano mo naman nasabi yan? Sagot ng matandang lalaki kay Yigang. Bigla namang naalala ni Yigang ang sinabi ng kanyang ama na ang kamatayan ay isang malamig na landas. Dahil gusto mong protektahan ang katotohanan ng Divine Immortal Blade, hindi ako magsasalita tungkol sa kanyang nakaraan. Pero,
may mga tao sa mundo na hindi nagpapahayag ng kanilang sakit na nararamdaman. Kung talagang nagmamalasakit ka sa kanya, ialay mo muna ang iyong kamay sa kanya, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Inakala ni Yigang na mas makabubuti nang hindi na magtanong tungkol sa nakaraan ng kanyang mga ninuno, pero, siya pala ay nagkamali. May itatanong po sana ako sa iyo, sabi ni Yigang. Ano naman ang iyong itatanong, sagot ng matandang lalaki, sa aking palagay kasi, ang Supreme Elder ay iyong apo, sabi muli ni Yigang. Tama ka, sabi naman ng matandang lalaki. Napansin ko kasing nabigla ka nang makita mo siya, sabi ni Yigang. Siguradong magugulat ka talaga kapag nakita mong matanda na ang iyong apo, sagot ng matandang lalaki. Pumanaw ka noong 3 taong gulang pa lang siya. Kaya naman, nakakagulat na nakilala mo siya kaagad, sabi muli ni Yigang. Ano naman ang ibig mong sabihin, tanong ng matandang lalaki. Ibig sabihin, ang Chongrim Master ay isinilang na, bago ka pa man pumanaw. Sinabi niya na nakilala ka daw niya noong mga 10 taong gulang siya. Kung aking bibilangin, ikaw ay nabuhay hanggang 140 taon, sagot ni Yigang. Tumigil ka, seryosong sabi ng matandang lalaki, naiisip ko na ito sa simula pa lamang. Sino ang maglalagay ng meteoric iron sword sa ilalim ng mansyon at ang nangalaga sa aking lokasyon? Ang dahilan kung bakit ka nagpunta sa Chongrim sa iyong mga huling taon ay upang etali ang iyong kaluluwa sa lupa. Umalis ka sa angkan para magretiro, at sinadyang itinali mo ang iyong sarili sa malamig na mundong ito. Kung ganoon, ano pa ang hinihintay mo? Seryosong sabi ni Yigang sa matandang lalaki, samantalang ang matandang lalaki naman ay natigilan at hindi agad nakapagsalita ng dahil sa mga sinabi sa kanya ni Yigang. Matapos likhain ang Divine Immortal Blade at ang Heaven and Earth Blade, si Song Qianbek ay naging isang pinuno noong siya ay nasa edad na 21 taong gulang. Naghari siya sa edad na 70 bilang pinuno na may dugong bakal. Siya ay nagkaroon ng isang anak na lalaki. Ang kanyang anak na si Wu Qianbek ay hindi ganoon katalino. Ngunit, hindi ito maaaring umunlad sa anino ng kanyang sariling ama. Nang dahil doon, sobrang naaawa si Song Qianbek sa kanyang anak. Paminsan-minsan, nananaginip ng gising si Song Qianbek na hinihigitan siya ng kanyang anak. Sinong magulang ang hindi matutuwa na makitang mas mahusay ang kanilang anak kaysa sa kanila? Iyan ang palaging iniisip ni Song Qianbek. Ayon sa anak ni Song Qianbek na si Wu Qianbek, mayroong naging problema sa Fire Sun Mind Technique. Kaya naman, sinabi ni Song Qianbek dito na magsanay. Dahil nang unang punahin ng kanyang anak ang kanyang divine arts, ito ay suminghal dito. Ayon pa kay Wu Qian, kailangan ding baguhin ang pamamaraan ng Taiyin Meridian dahil ito ay halos hindi pa sapat. Sa pangalawang pagkakataon, may itinuro na kapintasan si Wu Qianbek sa martial arts ni Song Qianbek, ito ay natuwa. Sa ikatlong pagkakataon, nagpunta si Wu Qianbek sa kanyang ama at kasama nito ang kanyang anak na babae na si Yang Yiyang. Ang dahilan kung bakit pupunta si Wu Qian sa kanyang ama ay para sabihin dito na nagawa na niyang ayusin ang kasiraan ng Fire Sun Mind Technique at ang Heaven and Earth Blade. Makalipas ng ilang oras, nagtungo si Wu Qian at kasama nito ang kanyang anak sa Ruby Training Hall. Nang mga sandaling iyon naman, si Song Qianbek ay nagsasanay sa loob ng Ruby Training Hall. Napakalakas ng enerhiya na nagmumula kay Song Qian at halos masira na ang buong Ruby Training Hall dahil dito. Napahinto si Song Qian sa kanyang ginagawa nang makita niya ang kanyang anak na pumasok sa loob ng Ruby Training Hall. Anong ginagawa ninyo dito? Tanong ni Song Qian. Ito ay tungkol sa sinabi ko sa inyo noong nakaraan, sagot ni Wu Qian. Nagsasayang ka pa ba ng oras sa ganyang bagay? Tanong muli ni Song Qian. Ito ay hindi isang pag-aaksaya ng oras, natukoy ko na kung ano ang naging problema, sagot muli ni Wu Qian. Anong sinabi mo? Gulat na sabi ni Song Qian. Ang Heaven and Earth Blade ay walang anumang synergy sa Fire Sun Mind Technique.
Ang mapanirang kapangyarihan ay malamang na nagmumula sa synergy ng Fire Chi. Ngunit, kapag binigyan mo ito ng higit na puwersa, ang Fire Chi ay nagiging masyadong malakas. Ang dahilan kung bakit madalas kang nadidismaya at nagagalit ay isa sa mga hindi inaasahang epekto ng kasiraan na ito. Sa nakaraan, maaari itong magdulot ng psychosis, paliwanag ni Wu Bian. Sobrang nagulat naman si Song Qian sa mga sinabi sa kanya ng kanyang anak. Ayon sa kanya, hindi maaaring mangyari ang lahat ng mga sinabi nito. Ama, maaari bang sabihin ninyo sa akin kung may pagkakamali? Nagbigay ako ng patunay, kung ang mga salita ay hindi sapat, ipapakita ko ito sa iyo, sabi muli ni Wu Bian. Kung ganoon, bakit hindi mo subukan? Seryosong sabi ni Song Qian kay Wu Bian. Ano kaya ang mangyayari pagkatapos nito, kahit si Song Qian mismo ay hindi ito maipaliwanag? Siguro ito ay dahil sa biglang buhos ng ulan, o kaya ay sa lamig na naninigas sa kanyang mga paa. O di kaya naman, marahil ang katotohanan na ang Fire Chi ng kanyang Fire Sun Mind Technique ay masyadong malakas. Sa hindi inaasahang pangyayari, nasugatan ni Song Qian ang kanyang anak na si Wu Bian sa parteng dibdib nito. Si Song Qian ay sobrang nagulat at natigilan ng dahil sa kanyang nagawa sa kanyang nag-iisang anak. Sandali, tatawag ako ng manggagamot, sabi ni Song Qian. Ama, hindi maaari, kaya mo iyan ama, sabi ni Yang Iyang at ito ay agad na lumapit sa kanyang ama. Si Song Qian ay agad na umalis upang tumawag ng manggagamot. Ngunit, nang makabalik si Song Qian kasama na ang manggagamot, ang kanyang anak na si Wu Bian ay wala ng buhay. Nagawa ni Song Qian na patayin ang kanyang anak gamit ang sarili niyang mga kamay sa harap ng kanyang apo. Ilang araw pagkatapos ng pangyayaring iyon, si Song Qian ay naglaho at hindi na bumalik pa. Walang sino man ang makatunton sa kanyang kinaroroonan. Hindi nagtagal, inihayag ng kanyang pamilya na siya ay namatay na, dahil sa katandaan. Hindi nagkamali si Wu Bian, mayroon talagang mga kasiraan ang Fire Sun Mind Technique at ang Heaven and Earth Blade. Pagkatapos, sinubukan kong ayusin ang mga kasiraan na kanyang sinabi. Pero, ito ay natagalan, alam ko na hindi ko ito matatapos habang ako ay nabubuhay. Kaya naman, pumunta ako sa Chongrim at hiniling sa kanila na itali ang aking kaluluwa sa espada, paliwanag ng matandang lalaki. Hindi makapaniwala si Higang na ganoon pala ang naging nakaraan ng matandang lalaki at kung paanong ang kaluluwa nito ay sumapi sa Heaven and Earth Blade. Nais mo bang pagbayaran ang lahat? Tanong ni Higang sa matandang lalaki. Alam kong sasabihin mo iyan, ngunit, marahil ito ay para lamang sa aking sariling kasiyahan, sagot ng matandang lalaki. Sa palagay mo ba, ang nais lamang ng mga mamamatay taong nanambang sa akin noon ay ang makuha ang espada? Tanong muli ni Higang. Ang mga taga Chongrim lamang ang nakakaalam na naroroon sa lugar na iyon ang espada, sagot ng matandang lalaki. Ano kaya ang posibilidad na sila ang naglabas ng impormasyon na naroon ang espada? Sabi ni Higang. Nanumpa sila na hindi magsasabi ng anuman tungkol sa bagay na iyon. Kaya naman, sa aking palagay, hindi nila iyon magagawa. Gayunpaman, kahit na hindi iyon ang dahilan, may isang taong katulad ko ang antas ang maaaring tumingin sa isang espada at maaaring maraming alam tungkol sa kalaban. Ang Jokpyo na iyon ay gumamit ng ilang nakakatakot na martial arts na hindi ko pa nakita noon. Ngunit, ang karamihan sa kanila ay gumagamit naman ng martial arts technique ng mga mababang uri, sagot ng matandang lalaki. Iyon ang pinakamahalagang bahagi, paanong hindi mo malalaman iyon, sabi muli ni Higang. Sa halip na sumagot sa mga sinabi ni Higang, inilihis ng matandang lalaki ang usapan. Narito na tayo, pumasok na tayo sa loob, sagot ng matandang lalaki. Pagpasok nila sa loob ng silid ay naroon ang manggagamot. Hindi pa ba nagigising si Heijen? Tanong ni Higang sa manggagamot. Oo yang Master Higang, sa aking palagay ay kailangan ko pa siyang tingnan ng mabuti, sagot ng manggagamot. Sige,
Maaari ko ba siyang lapitan sandali? Tanong muli ni Yigang sa manggagamot. Sige po young master, sagot ng manggagamot. Lumapit si Yigang kay Heijen at sobrang bakas sa mukha nito ang pag-aalala para sa kanyang kapatid. Heijen, sana ay magising ka na upang makain mo ang kakaibang naghihimalang gamot, sabi ni Yigang kay Heijen. Patawad young master Yigang, nakagawa ako ng matinding kasalanan. Lahat ng ito ay dahil hindi ko nahusgahan ng tama ang antas ng kanilang kakayahan, sabi ng lalaking taga-Hausek kay Yigang. Kung magkagayo'y ibibigay mo ba ang iyong buhay upang pagbayaran ang iyong nagawang kasalanan, seryosong sagot ni Yigang. Kung ako ay iyong papayagan young master, gagawin ko ang iyong nais, sagot ng lalaking taga-Hausek. Anong magiging silbi ng iyong kahabag-habag na buhay? Umalis ka na at mag-imbestiga ka, sabi muli ni Yigang. Sige po young master, sagot ng lalaking taga-Hausek. Kahit ang Hausek ay hindi matukoy kung sino sila. Kung ganoon, sino ang lalaking nakamaskara, sabi ni Yigang. Siya ay talagang maingat sa pagsusuot ng maskara. Sigurado akong gumamit din siya ng mga hindi tiyak na pamamaraan at ito ay sanay na sanay dito, sagot ng matandang lalaki. Sa aking palagay, pinatay niya lahat ng naroon para mawala ang anumang ebidensya. Malapit na kami sa sagot, ngunit, wala nang anumang palatandaan, sabi muli ni Yigang. Sa ilang sandali pa, biglang gumalaw ang kamay ni Heijen at ito ay tuluyan ng nagising at nagkamalay. Nasaan ako? Tanong ni Heijen. Heijen, mabuti at nagising ka na. Mayroon ka bang nararamdaman na masakit sa iyong katawan? Sabi ni Yigang kay Heijen. Oo, pero, nasaan si Ina? Tanong ni Heijen, wala siya sa tamang pag-iisip. Sabihin mo na wala na ang kanyang ina, sabi naman ng matandang lalaki. Si Ina, siya ay nasa isang paglalakbay, sagot ni Yigang. Saan siya pupunta? Tanong muli ni Heijen, sa kanluran. Si Ina ay nasa isang paglalakbay patungo sa kanluran, sagot muli ni Yigang. Pero, dapat ay isinama na din niya ako, sabi muli ni Heijen. Pero, ikaw ay masyado pang bata upang umalis, sagot ni Yigang. Sino naman iyang matandang kasama mo? Tanong muli ni Heijen. Sobra namang nagulat si Yigang dahil nagawa ni Heijen na makita ang matandang lalaki. Nakikita mo siya? Gulat na tanong ni Yigang at kahit ang matandang lalaki ay sobrang nagulat din. Oo, nakikita ko siya. Sa aking palagay, mayroon siyang nais sabihin sa akin. Ngunit, hindi ko siya naririnig. Sagot ni Heijen, sa palagay ko, nakikita niya ako ngayon dahil siya ay malapit ng mamatay. Sabi naman ng matandang lalaki. Hindi maaari, masama itong nangyayari sa kanya. Sabi ni Yigang sa kanyang isip at bakas sa mukha nito ang sobrang pag-aalala sa kanyang kapatid na si Heijen. Kailangan mo pang matulog at magpahinga, pero, bago mo gawin iyon, may nais sana akong itanong sa iyo, sabi ni Yigang kay Heijen. Sige, ano ang iyong nais itanong sa akin? Sagot ni Heijen. May naaalala ka ba na kahit ano sa taong nakamaskara? Tanong ni Yigang. Ang taong iyon, nang pumutok ang pampasabog, gumamit siya ng shadow moonwalk, sagot ni Heijen. Ang pamamaraang iyon ay pamamaraan ng ating pamilya, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Kung ganoon, isa lamang ang ibig sabihin nito, putol na sagot ni Yigang. Kailangan kong masiguro na ang Medicinal Pavilion Master ay mananahimik tungkol dito. Sa ngayon, kailangan muna niyang ilihim na kumain si Heijen ng naghihimalang gamot. Iisa lamang ang ibig sabihin ng lahat ng ito, mayroong taong nagtatraidor sa ating pamilya, seryosong sabi ni Yigang. Makalipas ang ilang oras, si Yigang ay nagtungo sa hardin ng angkan ng Bek upang makausap ang kanyang tiyo na si Jintae. Mayroon kang nais sabihin sa akin? Tanong ni Jintae. Oo tiyo, nais kong iwan ang ating pamilya dahil ako ay mananatili na sa Changrim, sagot ni Yigang. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jintae at ito ay sobrang gulat na gulat dahil sa sinabi sa kanya ni Yigang.
Lumalala na ang sakit sa baga ni ama, kahit gumaling si Heijen, nasisiguro ko na mahihirapan pa din ito sa mga naging epekto sa kanya ng mga nangyari. Sa simula pa lamang, hindi ako naging mabuting sisidlan para maging batang pinuno. Kaya naman, nais kong kumbinsihin mo ang mga nakakatanda, dahil kung hindi, walang sino man ang magiging pinuno, pagpapatuloy na sabi ni Yigang. Nagtakip ng mukha si Jintae at ito ay lihim na napangiti. Naisip nito na kapag nangyaring umalis si Yigang, makalipas ng ilang taon, mababakante na ang posisyon para sa pagiging pinuno. Ayon kay Jintae, siya ang magmamana ng posisyon ng pagiging pinuno at ang susunod naman na magmamana nito ay ang kanyang anak. Hindi niya inaasahan na magiging maayos ang mga bagay-bagay na pabor sa kanya. Patawarin mo ako ay tumatawa sa ganitong uri ng sitwasyon. Ito ay dahil lamang sa aking karamdaman, sagot ni Jintae. Ayos lamang tiyo, naiintindihan kita, sabi ni Yigang. Nakagawa ka ng isang mahirap na desisyon, huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang matulungan ka, sabi muli ni Jintae. Maraming salamat sa iyo tiyo, naging maganda na ang aking pakiramdam ngayon, sagot ni Yigang. Ayon kay Jintae, hindi lamang si Yigang isang bata na matanda ng mag-isip, ito ay naging makatwiran din gaya ng ama nito. Iiwan nito ang ama at kapatid para lamang sa kanyang pansariling kapakanan. Kung ganoon, ako ay magpapatawag ng isang pagpupulong para sa mga nakakatanda, sabi ni Jintae. Oo tiyo, pero sa ngayon ay huwag muna, gawin mo ito makalipas ang isang linggo, sagot ni Yigang. Sige, kung iyan ang nais mo, sabi muli ni Jintae, magtitiwala ako sa iyo tiyo, sabi muli ni Yigang at hinawakan nito ang kamay ni Jintae. Oo, makakaasa ka, sagot ni Jintae. Pagkatapos ng pag-uusap ni na Jintae at Yigang, si Jintae ay tuluyan ng umalis. Ano sa palagay mo? Tanong ng matandang lalaki kay Yigang. Sinabi ni Heijen na nasugatan niya ang likod ng kamay ng kalaban, ngunit, ang kamay ni Tiyo ay malinis at walang anumang sugat, sagot ni Yigang. Gayunpaman, ituloy mo ang investigasyon, pero, ang mas higit sa lahat ay ang iyong pagsasanay, ang tanging mapagkakatiwalaan mo sa huli ay ang sarili mong martial arts, sabi muli ng matandang lalaki. Naiintindihan ko, sagot ni Yigang. Gaano man kabilis ang iyong mga paa, ang mga tao ay nasa ilalim pa rin ng langit. Hindi matatakasan ng tao ang anino na nilikha ng langit. Kaya naman, nilagyan ko ng anino ng langit ang espada. Sa sandaling ganap mong mamana ang pamamaraang ito, ikaw lamang ang nag-iisa sa mundo na makakabisado ng kumpletong Heaven and Earth Blade, paliwanag ng matandang lalaki. Maaari ko bang matutunan ito sa loob lamang ng 7 araw? Tanong ni Yigang. Nakadepende iyan sa kung ano at paano mo ito gagawin. Dahil hindi mo magagamit ang iyong panloob na enerhiya, huwag mong subukang lubos na unawain ang mga principles of Blade. Una, kailangan mo munang magtuon upang magawa ang anyo nito, sagot ng matandang lalaki. Habang nagsasanay, sa hindi inaasahang pangyayari ay nasugatan ang kamay ni Yigang at dahil dito, nabitawan nito ang hawak niyang espada. Huwag kang mag-alala, ipagpatuloy mo lamang ang iyong ginagawa. Nasisiguro kung ikaw ay may talento, sabi ng matandang lalaki. Anong sinabi mo? Hindi kita naririnig ngayon, sabi naman ni Yigang. Maaari mong ihagis ang iyong espada ng 30 hakbang palayo sa iyo. Ngunit, ang iyong pandinig ay limitado lamang sa hanay ng 20 hakbang. Bakit nagkaganon? Pulutin mo ang iyong espada at muli mong gawin ang iyong ginagawa, sagot ng matandang lalaki. Sige, sabi ni Yigang. Matapos pulutin ni Yigang ang espada, naisip ni Yigang na siguradong masusugatan na naman ang kanyang kamay. Matapos noon, may biglang naalala si Yigang. Sandali lamang, saan ka pupunta? Marami ka pang dapat na matutunan, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Mayroon akong nakaligtaan, ang kamay ng aking tiyo.
Ito ay lubhang malinis para maging kamay ng isang swordsman. Sa aking palagay, masyado pang maaga para alisin sa kanya ang aking pagdududa, seryosong sabi ni Yigang. Si Soryu ay nagtungo sa tahanan ni Jin Taebek, Red Dragon Brigade Leader. Narito ka pala, sabi ni Soryu kay Jin Tae. Huwag ka nang sumama sa akin, maaari ka nang magpahinga, sagot ni Jin Tae. Sige po, sabi muli ni Soryu, si Jin Tae ay tuluyan nang pumasok sa loob. Mag-isa akong papasok sa loob, sabi ni Jin Tae sa mga kasama niyang tauhan. Sige po, sagot ng tauhan, narito na ako, sabi ni Jin Tae pagkatapos niyang pumasok ng silid. Sabi ko, narito na ako, naririnig mo ba ako, bakit hindi ka sumasagot, sabi muli ni Jin Tae dahil hindi nagsasalita ang isang matanda na naroon sa loob ng silid. Isa siyang bingi, hindi kanya maririnig. Kaya naman, huwag mo siyang pansinin, sabi naman ng isang lalaki na nakatakip ang mukha. Bigla namang iwinasiwas ni Jin Tae ang kanyang hawak na espada sa lalaki. Ang pagwasiwas ng espada sa paligid ay mapanganib. Kaya naman, kung ako sa iyo, itatabi ko iyan, sabi ng lalaki kay Jin Tae. Sa halip na ibaba ni Jin Tae ang kanyang espada, hiniwa nito ang lalaki sa may bandang itaas ng ilong nito. Matapos na hiwain, sinipa niya ito at lumagpak sa sahig. Akala mo ba ay matutuwa akong makita ka ulit pagkatapos ng ginawa mo? Ang mga bagay ay naging komplikado dahil sinira mo ang iyong ipinangako at tinambangan si Yigang. Ang lakas ng loob mo na kunwari ay wala kang ginawa at nagsuot ka pa ng maskara, galit na sabi ni Jin Tae. Tinakpan ko na lang ang mukha ko dahil hindi ko ito makakalimutan. Tawagin mo ako sa ikatlong bilang, humihingi ako ng paumanhin sa mga bagay na naging komplikado, sagot ng lalaki. Dapat talagang humingi ka ng tawad, kumuha ka pa ng impormasyon mula sa isang sikat na lokasyon. Bakit hindi mo na lamang sabihin ang ginagawa mo, sabi muli ni Jin Tae. Salamat sa pagtanggal ng mga ebidensya, sana ay maging maayos ang iba pang mga plano, sabi muli ng lalaki. Hindi ba't sinabi mo hinahanap mo ang singsing na ginamit ng Divine Immortal Blade? Tama ba? Tanong ni Jin Tae, nagbago na ang misyon. Nais kong makuha ang espada ng Divine Immortal Blade, ang Meteor Child, sagot ng lalaki. Sa ngayon, hindi pa iyon ang maaari kong makuha, sabi muli ni Jin Tae. Ang madilim na kawalan ay napakamatyaga, sabi muli ng lalaki. Gayunpaman, nasaan na ang bagay na ipinangako mo sa akin? Ang ibinigay mo sa akin noong nakaraan ay walang epekto, sabi muli ni Jin Tae. Heto, sabi ng lalaki at may iniabot itong isang maliit na sisidlan kay Jin Tae. Nakakasiguro ka ba na magagamot nito ang aking karamdaman? Tanong ni Jin Tae. Hindi mo pa ba naramdaman ang epekto? Ibibigay namin sa iyo ang kompletong panggamot kapag nasa amin na ang espada, sagot ng lalaki. Sige, kahit na hindi ko alam kung ano ang gagawin mo sa Meteor Child. Pero, sa oras na hawak ko na ang buong angkan ng Bek, mas makabubuting lumayo ka na sa Sian, sabi muli ni Jin Tae. Sige, sabi naman ng lalaki, pagkatapos mag-usap ni na Jin Tae at ng lalaki, si Jin Tae ay nagtungo na sa kanyang silid dahil mayroon itong isang mahalagang bagay na gagawin. Hahaha, ito na ang isang paraan upang matigil na ang aking pagtawa. Binuksan ni Jin Tae ang sisidlan na ibinigay sa kanya ng lalaki at ibinuhos nito ang laman nito sa maskara na mayroong matutulis na talem. Pagkatapos, isinuot nito ang maskara at nang dahil sa tumusok sa kanyang mukha ang mga talem, maraming dugo ang damaloy patungo sa ibaba ng kanyang mukha. Ang Meteor Child Sword na iyon, isa itong walang kwentang espada. Ang kaluluwa ng Divine Immortal Blade ay nakatali sa isang espada. Kaya naman, susubukan niyang tawagin ang Divine Immortal Blade gamit ang espadang ito. Siya ay talagang nababaliw, seryosong sabi ni Jin Tae. Sa mga sandaling iyon sa labas ng tahanan ni Jin Tae,
si Yigang ay dumating at kasama nito si Soryu. Hindi kayo maaaring pumasok sa loob, sabi ng isang lalaking bantay. Sige, maaari bang mag-usap muna tayo habang naghihintay tayo dito sa labas, tanong ni Yigang kay Soryu. Katulad nga ng sinabi ko, kababalik lamang dito ng brigade leader, sagot ni Soryu. Hindi ko maaaring magamit ang frequency whispering technique. Kaya naman, magsalita ka lamang ng tahimik, sabi muli ni Yigang. Bago pa man ang tagpong ito, nagkausap na sina Yigang at Soryu. Maaari bang tawagin mo ako kapag nakita mong may kahina-hinalang ginawa ang aking tiyo, sabi ni Yigang kay Soryu. Sinasabi mo bang pagtaksilan ko ang brigade leader, tanong ni Soryu. Ang dahilan kung bakit ibinigay mo sa akin ang singsing bago pa man ako magtungo sa Changrim ay dahil hindi ka nagtitiwala sa kanya. Hindi ba tama ako? Sagot ni Yigang. Sige young Master Yigang. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya, sabihin mo lamang sa akin kung ano ang aking gagawin, seryosong sabi muli ni Soryu. Hindi ba't naririto ka upang mag-imbestiga? Tanong ni Soryu kay Yigang. Mayroon akong ibang pinaplano, sagot ni Yigang. Ayon kay Soryu, nakikipagtulungan siya kay Yigang dahil ang mga ikan-ikilos ni Jintae ay naging kahina-hinala nitong mga nakaraang araw. Pero, mapagkakatiwalaan daw ba kaya niya si Yigang sa pagkakataong ito? Pero young master, putol na sabi muli ni Soryu dahil ito ay nagulat dahil napansin niya na nakikipag-usap si Yigang sa kanyang sarili na nakaharap sa pader. Totoo ba iyang mga sinasabi mo? Tanong ni Yigang sa matandang lalaki. Sa tingin mo ba ay nagsisinungaling ako? Sinabi niya na mayroong isang tao na nais akong ipatawag, sagot ng matandang lalaki. Kung susumahin ko, para makuha ang angkan, nakipagtulungan si Tiyo sa hindi kilalang puwersa na humahabol sa Meteoric Iron Sword. Ang pag-atake sa mansyon na aking tinutuluyan, ang dahilan ng pagkamatay ni Sowa, at ang nangyari kay Heijen. Ang lahat ang iyon ay kagagawa ni Jintae Beck, seryosong sabi ni Yigang. Young Master, putol na sabi ni Soryu, tama ang ating mga hinala, ang lahat ng iyon ay kagagawa ni Tiyo, sabi ni Yigang kay Soryu. Kung ganoon, ano nang binabalak mong gawin ngayon Young Master? Tanong ni Soryu. Hindi pa ngayon ang tamang oras, makalipas ng 7 araw, ilalabas natin ang kanyang mga masasamang ginawa sa pagpupulong ng mga nakakatanda, sagot ni Yigang. Isang araw bago maganap ang paligsahan sa Court of the Elders. Supreme Elder, sa aking palagay, walang karapatan si Yigang na maging isang batang pinuno. Pero, hindi pa rin bumabangon si Heijen. Sa aking palagay, mas makabubuting maghintay muna tayo, sabi ni Sowak Beck sa Supreme Elder. Sowak, akala mo ba ay wala akong mata at tenga dahil nandito lang ako palagi? Alam ko na ang iyong nakababatang kapatid ang sumusunod sa posisyon ng pinuno. At saka isa pa, ayaw niya talaga kay Yigang, kaawa-awang nilalang. Apo pa rin niya si Yigang, sagot ng Supreme Elder. Si Doyum Beck naman ay napatawa. Doyum, hindi ka rin dapat tumatawa, sabi naman ng Supreme Elder kay Doyum Beck. Pasensya na po Supreme Elder, sabi ni Doyem, alam kong ikaw ay nakakontrata kasama ng in-laws ni Ryusan. Nangako ba sila sa iyo na bibigyan kanila ng pera? Sabi muli ng Supreme Elder kay Doyem. Hindi nila kailanman ginawa iyon, sagot ni Doyem. Sinusubukan mo pang magsinungaling, sinusuportahan mo si Yigang dahil iniisip ng mga bastos na iyon na namatay ang kanilang anak. At ganun din kay Heijen, alam kong naghahanap ka lang ng sarili mong interes, ngunit, dapat mong malaman kung paano magtimpi. Kapag bumagsak ang pamilyang ito na ang katapusan ng lahat. Iyon ang huwag ninyong kalilimutan, seryosong sabi ng Supreme Elder. Sa nakaraan, matapos mamatay ang Divine Immortal Blade, dumating ang panahon na kahit ang ulo ng pamilya ay namatay din. Ang umangat noong mga panahong iyon ay si Yang Leung Beck.
matapos maupo bilang ulo ng pamilya sa kanyang murang edad. Siya ay nagdulot ng kaunlaran sa pamilya, siya din ay naging isang Supreme Elder. Kaya naman, walang sino man ang nakipagtalo sa kanya. Tatanggapin namin ng buong puso ang inyong magiging desisyon, Supreme Elder, sabay-sabay na sabi ng lahat. Si Yigang ang magiging batang pinuno, ibigay ninyo sa batang iyon ang espadang gawa sa cold iron, sabi ng Supreme Elder. 6 na araw na ang lumipas. Hindi ko pa din natatapos ang ika-9 na anyo, sabi ni Yigang. Kahit papaano, maituturing ka ng mabilis para sa kakayahang gayahin ang anyo nito. Pero, bakit naman kaya biglaan nilang ibinigay sa iyo ang Cold Iron Sword, sabi naman ng matandang lalaki. Tradisyon ng Spirit Fireforge na bigyan ang taong magiging batang pinuno ng isang espada na gawa sa Cold Iron, sagot ni Yigang. Walang anumang ganyang tradisyon. Ako ang lumikha ng Spirit Fireforge, sabi muli ng matandang lalaki. Maaaring nagsimula ito pagkatapos ng iyong panahon, sabi muli ni Yigang. Naririto na pala kayo, Young Master Yigang, ako po si Gochill. Ako ang magiging gabay mo dito sa loob ng Spirit Fireforge. Tanggapin po ninyo ito. Grabe ang init sa loob. Maaari mo itong gamitin para matakpan ang iyong mukha, sabi ni Gochill at inabot nito kay Yigang ang isang alampay. Ayos lamang ako. Papasok ako sa loob ng walang ganyang suot, sagot ni Yigang. Sigurado akong pagsisisihan mo ito. Naalala ko pa noon, si Young Master Yunhilbeck ay diretsong tumakbo palabas. Tingnan natin kung kakayanin mo ito, sabi ni Gochill sa kanyang isip. Pagpasok pa lamang ni Yigang, sobra siyang nagulat dahil tama ang sinabi ni Gochill na talagang mainit nga sa loob nito. Medyo mainit nga dito sa loob, sabi ni Yigang, pero sa loob niya, sobrang init talaga ang kanyang nararamdaman na para bang siya ay nasusunog. Pumasok na tayo sa loob, Young Master, sumunod ka sa akin, sabi muli ni Gochill. Sobrang napahanga si Gochill kay Yigang, dahil parang balewala lamang dito ang init ng paligid. Ang lugar na ito marahil ang gawaan ng espada na tanging may kayang gumawa ng espada ng cold iron. Sa kabuuan ng kanlurang sangay, at hindi lamang sa kabuuan ng lupaing ito. Kaya naman, ang mga panday ng espada ng Spirit Fireforge ay pawang magamapagmataas na tao, sabi ng matandang lalaki. Nang dahil sila ang nangangasiwa sa cold iron, maaari ba kaya nating tunawin ang Meteor Child upang mamagawa ng bagong espada? Maaari naming bawasan ang bigat nito at hayaan kang umalis sa lugar na ito. Babatuhin natin ang 2 ibon, gamit lamang ang iisang bato, sabi naman ni Yigang. Ha, tama na nga iyang mga pagbibiro mo, sabi muli ng matandang lalaki. Sa halip na sumagot, si Yigang ay nanahimik lamang at nagpatuloy na sa paglalakad. Hindi ba't puro biro lamang ang iyong mga sinabi, tanong ng matandang lalaki at si Yigang ay nananatili pa ding tahimik ng mga sandaling iyon. Narito na tayo, Young Master Yigang, pumasok na tayo sa loob, sabi ni Gochill at binuksan na nito ang pinto ng silid at tuluyan nang pumasok si Yigang sa loob. Ang lahat ng cold iron sword na ito ay ginawa ng mga master artisan, pagpapatuloy na sabi ni Gochill. Napakaganda, ang hitsura ng mga espadang iyan ay mas maganda pa kaysa sa Meteor Child, sabi ni Yigang. Anong sinabi mo, bulag ka ba, sabi naman ng matandang lalaki. Tingnan ko nga ang isang ito, sabi muli ni Yigang matapos lumapit sa mga espada. Sandali lamang, Young Master. Mag-iingat ka, masyadong matatalas ang mga espadang iyan, sabi ni Gochill kay Yigang. Napabuntong hininga si Gochill at ayon sa kanya, walang magagawa si Yigang kung hindi kumuha lamang basta-basta ng isa sa lahat ng espada dahil walang silbi ang pag-iisip tungkol sa mga espadang ito, dahil wala naman itong nalalaman tungkol sa mga ito. Gochill, ang mga espadang ito ba talaga ay ginawa sa Spirit Fireforge? Tanong ni Yigang. Oo, Young Master.
sagot ni Gochil, kung ganoon, insulto ba sa akin at sa aking pamilya ang pagpapakita sa akin ng mababang kalidad na mga espada? Tanong muli ni Higang. Hindi Young Master, nagkaroon lamang po tayo ng hindi pagkakaintindihan, sagot ni Gochil. Ang mga espadang ito ay may nakahalong kalahati ng iba pang uri ng bakal. Susubukan pa nila tayong lokohin, Yigang, nararapat na patayin siya para parusahan sa kanyang mga kasalanan, sabi naman ng matandang lalaki. Tanging ang espada na nasa kamay ko ngayon ang binubuo ng halos kalahati ng cold iron. Yung iba ay hindi man lang umabot ng 30% ng cold iron, sabi muli ni Yigang. Ang dahilan kung bakit namin binawasan ang konsentrasyon ng cold iron ay dahil sa mga utos ng naunang pinuno. Ginagamit naman namin sa paggawa ang cold iron, ngunit sa ngayon, gumagamit na lamang kami ng 35% bilang pamantayan, paliwanag ni Gochil. Purong cold iron lamang ang ginamit namin noong panahon ko. Medyo may kamahalan nga lamang ang cold iron, sabi ng matandang lalaki. Hindi ba't kahit 50% lamang ay itinuturing pa rin na isang kayamanan? Tanong ni Yigang sa matandang lalaki. Tama ka, pero, ito ay walang kwenta sa iyong mga kamay dahil nasa iyo na ang Meteor Child. Ang mahalaga ngayon, hindi mawawala ang dignidad mo nang dahil dito, sagot ng matandang lalaki. Young Master, magdadala ako dito ng ibang espada, sabi ni Gochil kay Yigang. Hindi na kailangan, kalimutan mo na, dahil ang espadang ito ay mayroong cold iron, gagamitin ko lang ito para subukan ang aking espada. Tumayo ka ngayon at hawakan mo ang espada, sabi ni Yigang kay Gochil. Ayon kay Gochil, susubukan daw ba kaya ni Yigang na gawin ang ginagawa ng mga panday na mahilig lamang magpakitang gilas. Hindi ako mananagot kapag ikaw ay nasaktan, sabi muli ni Gochil, at ayon pa dito, walang magagawang paraan si Yigang upang masira ang cold iron sword gamit lamang ang isang kalawanging espada. At saka isa pa, saan daw ba kaya nanggagaling ang sobrang tiwala sa sarili ni Yigang? Sinubukan ni Yigang ang mga sinanay niyang galaw, Light of Heavenly Punishment, ang ikawalong anyo ng Heaven and Earth Blade, ng mga sandaling iyon. Ang espada ni Yigang ay nanginginig, hindi akalain ni Gochil na mangyayari ito dahil may nagsabi sa kanya na hindi kaya ni Yigang na gumamit ng inner chi. Iwinasiwas ni Yigang ang kanyang espada at sinangga ito ni Gochil. Ngunit, biglang nahati ang hawak na espada ni Gochil. Tawagin mo ang pinuno ng Spirit Fireforge ngayon. Kailangan niyang hasain ang aking espada, seryosong sabi ni Yigang. Agad namang pinuntahan ni Gochil ang pinuno ng Spirit Fireforge na si Dae Gyeongrok. Anong sinabi mo? Hindi pa siya nakontento sa cold iron sword. Gusto pa niya akong pumunta upang patalasin ang kanyang espada, sabi ni Gyeongrok. Tama ka, partikular niyang sinabi na ikaw ang gagawa nito, sagot ni Gochil. Medyo nakaramdam naman ng inis si Gyeongrok dahil ayon sa kanya, hindi pa man nagiging batang pinuno si Yigang, nagagawa na nitong tanggihan ang kanilang mga ginagawang espada at nagagawa na din agad ni Yigang na siya ay utusan. Ihatid mo ako kay Young Master Yigang, sabi muli ni Gyeongrok. Sige po, ngayon din, sagot ni Gochil, Young Master, ipinatawag mo daw ako. Ano ang kailangan mo sa akin? Tanong ni Gyeongrok kay Yigang. Narito ka na pala. Hindi ako kontento sa mga espadang ginagawa ninyo dito, sagot ni Yigang. Ganun ba? Kung gayon, ano ang espada na gusto mong gawin ko? Tanong muli ni Gyeongrok. Dahil sa espadang ito, sagot ni Yigang at iniabot nito kay Gyeongrok ang espada. Matapos mahawakan ni Gyeongrok ang espada, sobra itong namangha dahil ito ay mas mabigat kaysa sa ibang espada na kasing laki nito. Ang espada ni Yigang ay mayroong itim na talim at mayroon din itong kinang na nagmumula sa kalawangin nitong panlabas. Ginamit ni Gyeongrok ang espada na nagmula sa mga nakakatanda upang masubok ang tibay ng espadang ibinigay sa kanya ni Yigang.
Nagkaroon ng maliit na lamat ang kalawang ng espada, kaya naman, may piraso ng kalawang ang natanggal. Nang dahil sa lamat na ito, nakita ang tunay na anyo ng espada. Ang espadang ito ay yari sa purong cold iron. Paano ito nangyari? Ang cold iron sword na nanggaling sa Court of the Elders ay hindi gawa sa purong cold iron, gulat na sabi ni Gochil. Ito ay dahil sa huwad ang espadang iyon, sagot ni Yigang. Hindi na nila may tatago ang katotohanan ngayon, sabi ng matandang lalaki. Tama ka, dahil nasa tabi ko ang tunay na pinuno ng Spirit Fireforge, sagot ni Yigang sa matandang lalaki. Pinuno, ang espada na iyong hawak ngayon ay ang tunay na Meteor Child. Iyan ang espada na ginamit noon ng Divine Immortal Blade. Maaari mo ba akong tulungan na maibalik ito sa dati nitong anyo? Sabi naman ni Yigang kay Gyeongrok. Maraming salamat Young Master Yigang, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, sagot ni Gyeongrok. Ako ang dapat magpasalamat sa inyo kapag naibalik ninyo ang espadang iyan sa dati nitong dakilang karangalan, sabi muli ni Yigang. Gochil, pakitaasan mo ang init ng forge, tulungan mo ako sa pag-aayos nito, sabi ni Gyeongrok kay Gochil. Sige pinuno. Isang karangalan na ikaw ay aking tulungan, sagot ni Gochil. Ang mga panday ng Spirit Fireforge ay ang mga taong ipinagbili ang kanilang mga kaluluwa sa apoy. Nang mga sandaling iyon, ang traditional faction head Rage Sword Fiend na si Do Yiembek ay galit na galit dahil ayon sa kanya, ang lakas ng loob ni Yigang para siya ay ipatawag. Ginawa lamang niyang sumunod dahil nalaman niya na may taksil sa kanilang pamilya. Sinabi kasi sa kanya ni Ryusan na ang puwersang nagtangkang saktan sina Yigang at Heijun ay sinusubukang nakawin ang Meteor Child Sword sa pamamagitan ng taksil na iyon. Ayon pa kay Ryusan, ang tunay na Meteor Child Sword ay taglay ang kumpletong Heaven and Earth Blade. Ayon naman kay Do Yiem, kinakailangan niyang kumpirmahin ng kanyang dalawang mata na ang tunay ng Meteor Child ay nasa mga kamay ni Yigang. Narating na ni Do Yiem ang Spirit Fireforge at agad itong pumasok sa loob. Spirit Fireforge Head, anong ginagawa ninyo dito? Tanong ni Do Yiem kay Gyeongrok. Pinuno, nariyan ka pala, tinatapos lamang namin ang aming gawain, sagot ni Gyeongrok. Lumapit si Do Yiem sa ginagawa ni Gyeongrok at Gochil at agad nitong kinuha ang espada na inaayos ng dalawa. Ito ang tunay na Meteor Child Sword, sabi ni Do Yiem. Ayon kay Do Yiem, ang liwanag na tumatalbog sa Meteor Child ay para bang siya ay nakatitig sa kalangitan kapag sumapit na ang gabi. Lolo, mayroon sana akong nais hilingin sa iyo para sa pagpupulong bukas, sabi ni Yigang kay Do Yiem. Ano naman iyon? Tanong ni Do Yiem. Kinuha ni Yigang ang Meteor Child. Dapat na nating itigil ang nakakahiyang gawain sa ating pamilya. Seryosong sagot ni Yigang. Kinabukasan, sa Court of the Elders, bakit hanggang ngayon ay wala pa din dito si Do Yiem? Ang pagpupulong na ito ay may kinalaman sa isang mahalagang bagay. Sapat na ang ating paghihintay, magsimula na tayo. Red Dragon Brigade Leader, ikaw ang magpaliwanag, total ay ikaw naman ang nagpatawag ng pagpupulong na ito, sabi ng Supreme Elder. Naisip naman ni Jin Tae na maswerte siya dahil ang taong sobrang tumututol sa pagpunta ni Yigang sa Chongrim ay wala sa pagpupulong na iyon. Sige po Supreme Elder, sagot ni Jin Tae, nakakasiguro akong alam naman ninyong lahat na ang angkan ng Baek ay hindi naging maganda ang katayuan kamakailan. May mga nagsasabi pa nga na mas magaling ang angkan ng Moyong at ang angkan ng Namgang kaysa sa atin, pagpapatuloy na sabi ni Jin Tae. Nababahala ka ba sa mga sinasabi ng mga karaniwang tao? Tanong naman ng isang matandang lalaki. Totoo na hindi lamang tayo mabubuhay ng dahil sa ating pangalan. Hindi lamang ito para sa angkan ng Baek, sa kabuuan, may 7 dakilang angkan din ang nawala ang kanilang katanyagan. Sa kabilang banda, ang 9 na dakilang sekta ay napunta sa gitnang bahagi ng Jianghu at sila ay nakipag-ugnayan na din sa Chongrim. Kung hahayaan lamang natin sila,
masisira ang balanse ng kapangyarihan, paliwanag ni Jin Tae. Huli na ang lahat, hindi ba, pumanig na ang Chongrim sa 9 na dakilang sekta. Ang mga alagad ng Chongrim ay regular na dumadalo sa Dragon Phoenix Martial Association. Ito ay isang pagpupulong ng 9 na dakilang sekta kung saan, nagtitipon ang mga alagad ng 7 dakilang angkan ng Konseho ng 7 Bituin, sabi naman ni Sowak. Yan lang ba ang pinuproblema mo? Ang Chongrim ay hindi talaga nakikisama sa 9 na dakilang sekta maliban na lamang sa pagpapadala ng kanilang mga alagad sa Dragon Phoenix Martial Association. Pero, ang pinuno ng Chongrim ay nagpadala ng isang mensahe. Gusto niyang magkaroon ng magandang relasyon sa angkan ng Baek at pinuri niya ang talento ni Yigang. Ang Chongrim ang pag-uusapan natin, ang Chongrim na kilala sa hindi direktang nagpapahayag ng kanilang nararamdaman para sa iba. Ito na ang pagkakataon nating bumuo ng isang magandang ugnayan sa Chongrim. Makipagtulungan tayo sa kanila upang umakyat tayo sa tuktok ng ranggo ng 7 dakilang angkan at nang makuha ng angkan ng Baek ang kapangyarihan sa buong Jianghu, paliwanag ni Jin Tae. Nang dahil sa kalagayan ng pinuno at hindi pa maayos si Heijin, kung aalis si Yigang patungo sa Chongrim, wala tayong magiging agarang kahalili. Sigurado ako na lahat sila ay interesado dahil ito na ang kanilang pagkakataon para makakuha ng higit na kapangyarihan, sabi ng isang lalaki sa babaeng katabi nito. Paano naman ang tungkol sa batang pinuno? Iniisip ko pa din na si Yigang ang nababagay sa posisyon bilang batang pinuno, sabi ng Supreme Elder. Kung babaguhin natin ang mga bagay sa paligid, mas magiging maimpluwensya ang mga nakakatanda. Mayroon sana akong nais sabihin, sabi ni Yigang, ano bang ginagawa nito? Nagawan ko na ito ng paraan, sabi ni Jin Tae sa kanyang isip. Supreme Elder, hindi po ako nababagay para sa posisyon ng batang pinuno, pagpapatuloy na sabi ni Yigang. Hindi iyan ang sinabi mo noong nakaraan, sagot ng Supreme Elder. Pinag-isipan ko po ito, si Heijin ang nababagay para dito, sabi muli ni Yigang. Pero Yigang, hindi pa nga makabangon si Heijin sa kanyang higaan ngayon, kaya naman, paanong maaaring si Heijin ang maging batang pinuno, sabi naman ni Jin Tae. Hindi, nagawa na niyang makabangon kagabi, sabi muli ni Yigang. Sobra namang nagulat si Jin Tae sa sinabi ni Yigang, dahil ayon sa kanya, hindi maaaring mangyaring makabangon at gumaling agad si Heijin sa pagkakataong ito. Bumukas naman ang pinto ng silid at pagkatapos, lumitaw dito sina Heijin at kasama nito si Nong Jipyong. Heijin, anong ginagawa mo dito? Akala ko ay nasa bingit ka na ng kamatayan, sabi ni Jin Tae kay Heijin. Naging maayos ang aking pakiramdam matapos ibigay sa akin ng aking kapatid ang naghihimalang gamot na nagmula sa Chongrim, sagot ni Heijin. Dinala ko dito si Heijin para sa isang testimonya, sabi ni Yigang sa Supreme Elder. Isang testimonya, anong ibig mong sabihin? Tanong ng Supreme Elder kay Yigang. Nalaman ko ang pagkakakilanlan ng salarin sa likod ng tangkang pagpatay sa akin, sabi ni Heijin. Sige, magsalita ka, sabihin mo ang lahat ng iyong mga nalaman, sabi muli ng Supreme Elder. Noong araw na nangyari ang insidente, nakita ko ang mukha ng lalaking sumaksak sa akin. Ito ay ang aking tiyo, ang Red Dragon Brigade Leader, pagpapatuloy na sabi ni Heijin. Ang lahat ng mga nakakatanda ay sobrang nagulat sa mga sinabi ni Heijin. Naisip naman ni Jin Tae na siya ay nagkamali, inasahan kasi niya na hihingi ng tulong sa kanya si Yigang. Hahaha, ano ba iyang mga sinasabi mo? Nagplano kayo ng ganitong sorpresa para sa akin, seryosong sabi ni Jin Tae. Ang ibang nakatatanda naman ay hindi naniniwala sa mga sinabi ni Heijin. Ayon sa mga ito, si Heijin ay hindi nagsasabi ng totoo at ito ay nagbibiro lamang. Kung ako ang salarin na umatake sa iyo, malamang ay nakita din ako ng mga miyembro ng Secret Mist Squad, sabi ni Jin Tae kay Heijin. Nagkaroon ng usok na nagmula sa pampasabog, kaya naman,
Ako lamang ang nakakita sa iyo dahil ako lamang ang malapit sa iyo, sagot ni Heijen. Ikaw lamang ang nag-iisang nakakita sa akin, inaakusahan mo ba ako ng walang anumang ebidensya? Tanong ni Jin Tae. Natigilan naman si Heijen dahil hindi na niya alam kung ano ang kanyang isasagot. Sinabi lamang naman niya kasi ang mga sinabi ni Yigang na sabihin niya. Tiyo, sa tingin mo ba ay hindi makikilala ni Heijen ang mukha ng kanyang kapamilya? Sabi ni Yigang kay Jin Tae. Walang kriminal ang tatanggalin ang kanyang maskara, sagot ni Jin Tae. Ito siguro ay nahulog dahil sa mga agresibong paggalaw, sabi muli ni Yigang. Napakalakas ng loob ng batang ito, imposibleng mahulog ang aking suot na maskara dahil ito ay may mga talam na nakatusok sa aking mukha, sabi ni Jin Tae sa kanyang isip. Ikaw, tama na iyang mga paninira mo, walang katotohanan iyang mga sinasabi mo. Napakalakas ng loob mong siraan ako, napakalakas na sigaw ni Jin Tae. Bigla namang dumating ang pinuno, tama na, Jin Tae, ikaw ang nagsisinungaling. Pumunta ako dito dahil medyo seryoso na ang sitwasyon, sabi ni Ryusan. Sino iyang nasa likod mo? Bakit nagsama ka ng isang tagalabas dito sa pagpupulong ng ating pamilya? Tanong ni Jin Tae kay Ryusan. Ako si Jiumua, ako ang pinuno ng sangay ng house sect ng Sian. Nalaman namin na ang Dark Ghost Manor ang nasa likod ng pangyayaring iyon. Kaya naman, noong araw ding iyon, nagpadala kami ng ilang tao sa Dark Ghost Manor upang tingnan ang mga pangyayari. Ngunit, bawat tao na ipinadala namin ay hindi na nakabalik. Nang magpunta doon ang iba naming mga tauhan kasama si Young Master Heijen, ang lahat ng mga tao ng Dark Ghost Manor ay pinatay maliban na lamang sa isa. Bahagya niyang nailigtas ang sarili sa pamamagitan ng pagtatago sa isang balon, paliwanag ni Jiumua. Ang aming Manor Master ay madalas makipagkita sa isang kaina-hinalang lalaking nakamaskara. Ngunit isang araw, binalingan kami ng lalaking iyon at pinatay ang lahat ng tao sa Dark Ghost Manor. Bago pa man mamatay ang aming master, nasambit niya ang katagang, Jin Tae Bek, paano mo nagawa sa amin ang lahat ng ito, sabi ng lalaki. Tumigil ka, sigaw ni Jin Tae at sinabi din nito sa kanyang isip na imposible ang sinasabi ng lalaki dahil kahit ang Manor Master ay hindi siya nakikilala. Bigla namang dumating si Soryu, tama ang mga sinabi ng lalaking iyan. Ako si Soryu, ako ang second banner squad ng Red Dragon Brigade. Ang Red Dragon Brigade leader ay regular na lumalabas kasama ang first banner squad ng Red Dragon Brigade. At isang araw, siya ay nagbalik at may dalang isang maskara, sabi naman ni Soryu. Ito ay isang testimonya ng isang miyembro ng Red Dragon Brigade. Kung ganoon, si Jin Tae talaga ang tunay na salarin. Siya talaga ang tunay na may kagagawan ng lahat, sabi naman ng isang matandang lalaki. Soryu, napakatagal kitang inalagaan, paano mong nagawa na ako ay pagtaksilan, sabi naman ni Jin Tae kay Soryu. First Banner Squad, lumapit ka ngayon dito sa akin. Sabihin mo sa kanila na nagkakamali si Soryu sa kanyang mga sinabi, sigaw na sabi ni Jin Tae, eto ba ang taong iyong hinahanap? Sabi ni Do Yembek na biglang dumating at dala-dala nito ang first banner squad na tinatawag ni Jin Tae. Huwag kang mag-alala, itinira ko ang ilan sa kanila, para naman marinig natin ang kanilang mga kwento, at saka isa pa, nakita ko nga pala ito sa iyong silid, pagpapatuloy na sabi ni Do Yem at hawak nito ang maskara na mayroong maraming talam na pag-aari ni Jin Tae. Tama na, alam ko namang naghihintay lamang kayo ng pagkakataon para pabagsakin ako, sabi muli ni Jin Tae at ininom nito ang laman ng maliit na sisidlan na kanyang daladala. Matapos inumin ang laman ng sisidlan, biglang nagbago ang itsura ng mukha ni Jin Tae. Nalulungkot ako, kaya naman, nagdulot ito ng luha sa aking mga mata, pagpapatuloy na sabi ni Jin Tae. Tiyo, ang kaluban ng iyong espada, sabi naman ni Yigang kay Jin Tae. Akala ko ay hindi ka marunong mag-isip, pero,
nagawa mong makaisip ng ganitong plano, sabi ni Jintae kay Yigang. Mag-iingat ka, ang nahuling daga ay hindi natatakot na mangagat, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Hindi mo na kailangang mag-alala, sigurado akong hindi lalapat sa akin ang kanyang espada, sagot ni Yigang. Humanda ka sa akin. Masyado mo akong minamaliit, sigaw ni Jintae at ito ay agad na sumugod sa kinatatayuan ni Yigang. Pinalibutan naman ni na Jipyong, Soryo, pati na din ang ilang mga nakatatanda upang protektahan si Yigang sa pag-atake ni Jintae. Ngunit, sobrang nagulat ang lahat dahil sa lumagpas si Jintae sa kinatatayuan ni Yigang. Sa kasamaang palad, si Soryo pala ang nais atakihin ni Jintae. Soryo, ang lakas ng loob mong ipagkanulo ako, sigaw ni Jintae. Ang katangian ng bloodline ng angkan ng Baek, karamihan sa mga direktang apo ng angkan ng Baek ay ipinanganak na may malamig at tusong personalidad. Ang kasalukuyang pinuno ng angkan ng Baek na si Ryusan Baek ay mayroong katangian na merciless iron blood. Si Sowak Baek naman ay mayroong katangian na ice iron rakshasa. Ang mga katangiang ito ay itinuturing na isang kinakailangang katangian para sa pamumuno sa angkan ng martial artist. Hanggang sa inatake si Jintae Baek sa kanyang ulo gamit ang isang kawit. Ito din ay isang tao na walang emosyon tulad ng kapatid nitong lalaki. Ngunit, ang kanilang nakababatang kapatid na babae ay naiiba sa kanila sa panahong o umapaw ang dugo. Ito ay parang isang sinag ng araw, at palagi nitong binabati ng nakangiti ang kanyang dalawang kapatid na lalaki. Ngunit, noong araw na nagkaroon ng sugat si Jintae sa ulo, ang kanilang kapatid na babae ay namatay ng dahil sa labanan. Isang araw nang hindi sinasadyang makita ni Jintae si Soryo, nagduda siya sa kanyang sariling mga mata. Ang ngiti ni Soryo ay parang katulad ng ngiti ng kanyang namatay na kapatid. Kaya naman, palagi niyang naiisip na ang kanyang kapatid ay nagbalik mula sa pagkamatay nito. Ngunit, si Ryusan ay hindi sang-ayon kay Jintae dahil ayon dito, ito ay isang imahinasyon lamang ni Jintae. Pero, ito pa din ang pinaniniwalaan ni Jintae, kinuha niya si Soryo sa ilalim ng kanyang pakpak at tinuruan niya ito ng martial arts. Ngunit, matapos mamatay ni Sowa na itinuturing na kapatid ni Soryo, hindi na gaanong ngumingiti si Soryo. Naging mabuti ako sa iyo, pero, ganito pa din ang ginawa mo sa akin. Pinagtaksilan mo pa din ako, pagpapatuloy na sabi ni Jintae. Agad namang ginamit ni Yigang ang Chinggang upang tulungan si Soryo, pero, agad din itong napansin ni Jintae. Hahaha, papatayin ko kayong dalawa sa isang pagsalakay lamang, sabi muli ni Jintae at agad nitong iwinasiwas ang kanyang hawak na espada. Isang mabilis na paggalaw ang ginawa ni Yigang at ginawa nito ang ikapitong anyo ng Heaven and Earth Blade, ang One-Handed Moon Shattering. Nagkaroon naman ng pagkakataon na makaatake si Soryo dahil sa ginawa ni Yigang. Magbabayad ka, humanda ka ngayon dahil pinatay mo ang kapatid ko, seryosong sabi ni Soryo kay Jintae. Pero, dahil mabilis gumalaw si Jintae, naunahan nito si Soryo at agad nitong sinuntok si Soryo. Muling umatake si Yigang, sa pagkakataong iyon, ginamit naman nito ang ikawalong anyo ng Heaven and Earth Blade, ang Light of Heavenly Punishment. Hindi mo magagamit ang iyong panloob na enerhiya, sabi ni Jintae at nasalag nito ang ginawang pag-atake ni Yigang. Ayos ka lang ba yang Master Yigang? Tanong ni Jipyong kay Yigang. Naisip naman ni Yigang na maswerte siya dahil nagawa niyang makaligtas sa ginawang pag-atake ni Jintae. Jintae, sumuko ka na, sigaw ni Sowak Baek at agad itong sumugod kay Jintae kasama pa ang ibang mga nakatatanda, dahil naririto na kayong lahat, papatayin ko kayong lahat, seryosong sabi ni Jintae. Agad namang lumapit si Ryusan kay Yigang. Yigang, putol na sabi ni Ryusan kay Yigang. Bakit po ama? Tanong ni Yigang. Ayon kay Yigang, sinabi na niya sa kanyang ama ang tungkol sa pagtataksil ng kanyang tiyo. Ngunit, sigurado siyang masama pa rin ang pakiramdam nito.
Anak, nasaktan ka ba? Tanong ni Ryusan kay Yigang at bakas sa mukha nito ang lubhang pag-aalala. Ayos lamang po ako ama, huwag na kayong mag-alala sa akin, sagot ni Yigang. Mabuti naman kung ganoon, sabi muli ni Ryusan, ng mga sandaling iyon, nagawa na ng mga nakatatandang mahuli si Jintae. Bitawan ninyo ako, wala akong kasalanan, sabi ni Jintae. Pahiram ako ng iyong balikat, sabi muli ni Ryusan at ipinatong nito ang kanyang kamay sa balikat ni Yigang. Sige po ama, sagot ni Yigang, agad namang lumapit si Ryusan kay Jintae. Red Dragon Brigade, hindi, Jintae, bakit mo nagawa ang lahat ng ito? Tanong ni Ryusan kay Jintae. Tumahimik ka, sagot ni Jintae, mamaya kita kakausapin at sasabihin mo sa akin ang dahilan, seryosong sabi muli ni Ryusan kay Jintae. Paralisahin siya gamit ang kanyang mga pressure point. Simula sa mga oras na ito, mawawalan si Jintae Beck ng lahat ng autoridad bilang pinuno ng Red Dragon Brigade at ang kanyang panloob na enerhiya ay masisira. At saka isa pa, itapon ninyo siya sa bilangguan, maliwanag ba? Pagpapatuloy na sabi ni Ryusan. Natuon naman ang atensyon ng lahat sa espadang hawak ni Yigang at hindi sila makapaniwala na ang espadang ito ay hawak-hawak ni Yigang. Yigang, sandali, ang espadang iyan, putol na sabi ng Supreme Elder, ito po ang tunay na Meteor Child, sagot ni Yigang, kung ganoon, ang pamamaraan na iyong ginamit ay ang Heaven and Earth Blade, paano mo nagawa iyon? Sabi muli ng Supreme Elder at ito ay unti-unting nakaramdam ng panghihina at ito ay tuluyan ng nawalan ng malay, ang lahat ay nagulat sa nangyari sa Supreme Elder. Supreme Elder, ano pong nangyari sa iyo? Nag-aalalang sabi ni Yigang.